Oh, kamusta man ang mga Duterte diehard supporters dyan, ang mga maiingay? Sabi ko naman sa inyo, wala po kayong aasahan na igagrant ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, wala na kayong pag-asa. Palpak ang abogado nyo. So since palpak ang abogado nyo, natenga ang pag-asa ninyo na makalabas pansamantala sa pamamagitan po ng interim release, itong si Rodrigo Roa Duterte, ang tinaguriang berdugo, okay, ng mga inosente nating mga kababayan, nung panahon ng drug war niya na walang kwenta, maraming naghirap, maraming nawala ng pag-asa sa buhay, dahil ang kanilang mga breadwinner, ang mga sumusuporta sa kanila, nasawi, dahil ang iba sa kanila napagkamalan. Ang ilan sa kanila, bata pa, na sana mayroong pang bright future kung hindi po kinitil ng palpak na police operation. Panahon po ito ni Rodrigo Roa Duterte. So yung inaasahan po ninyo na interim release, nagsalita na ang International Criminal Court. At wala nang problema ito at hindi po dapat ninyo sisihin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil problemang personal to at walang kwentang polisiya ni Rodrigo Roa Duterte. Tandaan ninyo, ilang ulit kong sinasabi, ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa Pangulo, may kaso na si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sinampahan siya ng kaso, nireklamo siya ng ating kapwa mga Pilipino. So wala pong kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano man ang kapalaran ni Rodrigo Duterte now. Kaya kayo na mga sumisigaw dyan na kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, ay doon po kayo nagkakamali dahil wala pong kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano man ang kinahinatnan ng buhay o political career ni Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay denied ang kanyang interim release. So paano po yan? Hintayin na lang ang confirmation of charges. Hintayin na lang ninyo mga Duterte diehard supporters kung ano po yung magiging conviction o kung ano ba to, conviction ba yan? Ano ba to, madidenied ba? No? Ano ba, mapawalang sala ba siya? Matuloy ba yung kaso? Habang naghihintay ang tatay ninyo, nasabi ng ilan, demonyo, ay hintayin ninyo. No, diyan sa muna maghintay sa loob ng International Criminal Court facility. Kahapon, inabangan po ang magiging desisyon ng International Criminal Court at hindi po nagpatinag ang ICC sa kabila po ng mga intimidation, kung ano man ang mga pananakot, pagmamanipula, pagbabanta ng mga supporter ni Digong sa social media. Andyan pa yung mga, ang dami nilang mga request, yung ipa-inhibit ang mga judge, pinatalsik na po ang head prosecutor, pinalitan ng bago, kung ano naman yung mga effects na ginagawa nila, nagdadrama-drama pa sila, hindi po umubra sa bagsik ng International Criminal Court. So ibig sabihin, ang desisyon ay nasa ICC na. Hindi na po ang desisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil nandoon na ang may jurisdiction ngayon ng ICC kay Rodrigo Roa Duterte, including po ang kanyang mga kaso na 3 counts of crime against humanity. So since hindi po pinalabas pansamantala si Rodrigo Roa Duterte, magiging alarm ito sa mga perpetrators katulad po ng nabanggit si Albayalde, si Bongo at saka si Bato de la Rosa na hindi na po mahagilap dahil po sa hindi daw po siya susuko. Sabi niyo walang warrant of arrest, pagkatapos nagtatago kayo. Kung walang warrant of arrest, walang reason para hindi ka magtago. Anytime, andyan ka, haharap ka. So, pasensya sa mga Duterte diehard supporters dahil hindi po talaga nanalo ang appeal ng abogado ni Rodrigo Roa Duterte na si Kaufman. So, the more kasi na bigo ang apila ng Duterte camp, the more na kumikita ng limpak-limpak na salapi itong si Kaufman. Itong abogado ni Rodrigo Roa Duterte na wala po man lang ni isang appeal ang napagbigyan ng ICC. Alam nyo kung bakit? Depende po kasi sa mga wordings yan Depende po kasi yan sa mga tinatawag na mga provisions of Rome Statute ang ina-argue mo
para at least magiging favorable sa iyo ang anumang hakbang ng every chamber dyan po sa International Criminal Court. Ang hindi pagpayag ng ICC na makalabas si Rodrigo Roa Duterte nangangahulugan na delikado pa po itong si Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, kahit matanda na siyang ughugin, meron pa rin siyang lakas political. Okay? Or political. Kaya very dangerous pa rin ang nature ni Rodrigo Duterte because he can simply influence yung kanilang mga alay para po magkakagulo. Kasi nga 'di ba, nasa flight risk si Rodrigo Roa Duterte. Dahil po yan sa mga kayabangan ng mga Duterte diehard supporters, ang yayabang nila kasi magsabi na powerful pa yung tatay nila, may impluwensya pa yung tatay nila. Pag hindi nila nakumbinsi ang taong bayan, hindi nila makumbinsi ang mga ICC judges, ang ginawa nila, magdagdag sila ng kanilang drama effects. O, magsakit-sakitan, merong mga nahimatay, ilang beses din po sa totohanan na sila po ay kasinungalingan ang balita na yan. Yung mga nagko-collapse, o na kung saan nasa early dementia, magkaroon ng health issues. Actually nga, sinuspende na rin ng ICC yung kanilang mga doctors, no? Yung doctors na nagtingin kay Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin, mga kamunting tinig, dahil po sa balita kahapon na hindi po nagtagumpay ang kampo ng mga Duterte, kung ano-ano naman po ang kanilang gagawin at gagamitin naman po nila ito sa rally bukas. Kahit hindi po sila imbitado sa rally po ng Trillion Movement. Kasi may grupo po yan eh. At ang grupo na yan ay tahasan po talagang nagsasabi na hindi po sila gusto ng destabilization. Pero ang mga supporter kasi ng mga Duterte, mga ano yan eh, mga hunghang, mga warshock sila. At hindi lang warshock, talagang mga wild, grabe, no? Imagine, pati mga kabataan gagamitin. O linlangin nila. O magbayad ng mga rallyista, which is ang rally this coming November 30, bukas po yan, ay hindi po yan Duterte na rally supporters. Pero may mga Duterte diehard supporters na nagpapahiwatig na mag-join daw po sila dito sa rally. Alam naman natin, no? Alam naman natin mga kamunting tinig na ang Duterte ay may mga faction yan. Okay, may team Alputera, o may team Hanilet, may team Sara Duterte, Baste, Rodrigo Duterte. Kasi nga nagkakawatak-watak sila eh. Yun yung reason kung bakit kahit magkakandarapa pa sila sa kakasigaw ng Marcos resign, hindi sila pinapakinggan ng tao. Because they keep on talking about unity wherein they are not united in the first place. Hindi po sila buo. Kasi nga, may kanya-kanya po silang mga political interest. So yung political interest na yon, hindi po yun para sa taong bayan. Kundi po ay interest para mapangalagaan ang kanilang mga sarili. So mga kamunting tinig, yung pagbasura po, yung pag-deny ng ICC ay pansamantalang tagumpay sa kampo ng mga biktima or pamilya ng mga biktima ng war on drugs na hanggang ngayon humingi pa rin sila ng hustisya. Hindi nila hinihingi ang agarang kamatayan ni Digong, kundi hinihingi nila ay ang maparusahan, makulong at mapagdusahan ni Rodrigo Duterte ang kasalanan nila sa taong bayan o yung kanilang crime against humanity. So klaro po yan. And since denied po ang interim release, abay, kasalanan po yan ng mga maka-Duterte. Okay? Kasalanan po yan ng anak ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil kung hindi po sila nag-iinarte o kung hindi pa sila nagyabang, kung hindi pa sila nag-hallucinate, manira ng manira sa gobyerno, idamay nila yung Pangulo sa kagaguhan ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman po pwede yun. Tapos yung iba, minamanipula pa yung taong bayan para magalit sa International Criminal Court o sinusugod yung mga official account, no, social media account ng ICC. Tapos sisihin nila yung Pangulo, sisihin nila yung gobyerno kung hindi po nag-grant ang interim release. Nasa kamay na po ng abogado ni Koopman yan eh. That's what we call communication between the ICC judges or pre-trial chambers at iba pa mga chambers. And then of course, that's a communication among Duterte's lawyer. So kung ano mang kapalpakan na ginagawa po ni Koopman, ay wag po ninyong isisi sa Pangulong Bongbong Marcos.
Dahil unang-una, wala pong kinalaman ng gobyerno. Kung mapalabas ninyo si Digong, walang problema sa gobyernong Pilipinas. Okay? Dahil wala pong say ang gobyernong Pilipinas sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang kapalaran ni Digong. Palagi kong sinasabi, tinuulit, nasa kamay po yan ng ICC Court. Kaya, binabati ko ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Meron po silang partial winning. Okay? So, advantage po sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs. So, maraming salamat and iyakan, wild, tanga-tangahan, bubububuhan na naman ang mga maka-Duterte nito because they don't know how to understand the decision of the International Criminal Court with regards to that interim request or interim release na nirequest po ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte.